Kabayan, mula nang maipalaganap ang ulat at mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng likas na baboy o native pigs, marami sa ating mga kababayan ang sumubok na mag-alaga at magparami ng nasabing uri ng alagain. Sa ngayon, kabayan, ang halos lahat ng likas, kung sa hayop man o native kung tawagin, pinag-uukulan na ng pansin at panahon ng maraming Pilipino. Sa paghahalaman, bagamat patuloy pa ring tinatawag na organiko ang ilang uri ng halaman at paraan ng pag-aalaga at pagtatanim, ang totoo, kabayan, ay likas lamang ang mga ito. Mahirap na sundin ang konseptong organiko dahilan sa maraming kailangang isakatuparan upang tunay na masabing organiko ang isang halaman o kaya'y hayop na alaga. Kung kaya't ang payo ng ating alamin ay ituon muna sa likas na paraan ang pag-aalaga, pagtatanim ng mga halaman o kaya'y isda o hayop. Sa hayop, kabayan, ang baboy ang nangunguna sa mga uri ng hayop na pinagkakaabalahan ng maraming Pilipino. Ang aking mga baboy po, kung saan-saan nanggaling, katulad ng Masbate, Borias, Aurora. Ayan, ang aking supplier ay iba't ibang klase ang kanilang dala. May puti, may itim, pero mga native na baboy yon. Sa Kalukuyan ay ang aking prang native litson ay inahalo ko sa lahat na mga gustong magpalitson. Okay. Ay inanyayaan ko sila na ang aking litson ay quality. Meron bang pagkakaiba ang lasa po ng native sa mga ordinaryong mga puting baboy na inaalagaan po? Ay, ang laking pakaiba po. Ang native na baboy po ay katulad din ng manok na native na ang lasa ay talagang malimnamnam. Ang mga pigiri na baboy ibang lasa. Dahil po ay galing sa pigiri po at malambot ang kanilang mga balat at mura pa ang kanilang mga katawan. Kung pag-uusapan ng mga likas na hayop, ang manok o kaya'y pato o itik ang hinahanap-hanap din ng marami sa larangan ng paghahayupan. Kung kaya't pinagsisikapan ng mga dalubhasa na ipamahagi hindi lamang kaalaman ukol dito, kundi mga uring kanilang sinubok at pinaghusay. Sa ngayon, kabayan, ay hanap na ng maraming nais na mag-alaga ng mga naturang hayop. Likas na hayop sa pananakahan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan,
pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, na pag-uusapan ng mga alagaing hayop, mamaya babalikan po natin ang ilang kaalaman ukol sa mga matataas na uri ng baboy na nagbuhat pa sa kilalang mga breeder farm tulad ng John and John Farm. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now! Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, kabayan, sa isang event na pinangungunahan ng ating alamin, napag-usapan ang pagpapataas ng lahi ng mga baboy na alaga. Alam po ninyo, isa sa mga paksang pinag-usapan ay ang ukol sa pagsasanib o kaya'y crossing ng mga likas na baboy at yaong imported na puti o matataas na uri ng baboy na nakukuha sa mga kilalang breeder farm. Kung tutuusin, maaaring isagawa ang nasabing sistema. Kaya lang, kung tatanungin po ninyo ang mga breeder farm, hindi ito ipapayo ng mga kinaukulan. Subalit, para sa mga nag-aalaga ng mga native na baboy, ito ay makatutulong sa kanila. Sa dahilang ang kanilang mga alaga ay mahahaluan ng mga lahing maganda. Kaya nga lamang, mawawala ang likas na katangian ng purong likas o native. At sa puti naman o yaong imported, mahahaluan na ng likas na lahi. Sa kabilang dako, patuloy na ikinakampanya ng mga breeder farm ang pag-aalaga ng puro o kaya'y matataas na uri ng baboy na walang halong likas na uri man o native. Ano ang dinadala nyo rito sa AgriLink? Sa AgriLink, nagdi-display kami ng mga boars. Bali yung large white, landrace, Chester white, Petrain Duroc, tapos yung white Petrain. At from among them, ano ang pinaka masasabi nating madaling mawala? Yung Petrain Duroc pa rin. Bakit po? Yun talaga yung gusto preference ng mga buyers. Ano bang karakteristik talaga ng Duroc? Mabilis lumaki, tapos maskulado siya. Oo. Yung bang meron kami isang tanong dito, sa Duroc commonly mga barako, no? Opo. Hindi ba pwedeng inahin? Pwede rin. Hindi nyo ipinapayo? Hindi, kasi mas maganda pa rin yung mga puting inahin sa pagdadating sa paggagatas, ganon. Tsaka liter size, mas maganda ang puti. When you say puti, lahat ng landrace, large white, tsaka Petrain, ganon? Landrace, large white. Sa ngayon, kabayan, anumang paraan ng gamit ng isang nag-aalaga, tiyakin lamang na masusunod at susundin ang mga paraang maayos upang makuha ang malaking pakinabang sa pag-aalaga ng hayop. Ang suma total ng lahat ay maging maayos ang proyekto at makakuha ng magandang kita at mapalago ang hanap buhay sa paghahayupan. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home
to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ilang katanungan at kahilingan ang bibigyan po natin ng kasagutan sa ating Q&A. Tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang minuto. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham, either for gift or for business. Our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Narito ang ilang katanungan at hiling mula sa mga nakikinig at nanonood ng ating alamin sa YouTube. Unahin po natin si Ginang Michelle Sanggalang. Ang kanyang kahilingan kabayan ay ukol sa preparasyon ng virgin coconut oil. At saan makakakuha ng maramihan ito? Pakikontak lamang po si Mrs. Teresita Espino ng Los Baños, Laguna ukol dito. Ang kanyang telepono ay 0919-318-1714. May gawaan po sila ng VCO sa Laguna. Ang simpleng paraan po naman para sa personal na gamit lamang kabayan ng VCO. Maghanda po kayo ng kakanggata ng niyog. Ilagay sa refrigerator, sa freezer. Sa loob ng ilang panahon, magkakahiwalay po ang likido at ang langis po nito. Yaong langis ang VCO na magagamit po ninyo. Subukan po ninyo kabayan. Ang isang request naman ay ukol sa preservation ng uri ng isda tulad ng tilapia na ginagawa po ng ating mga dalubhasa. Ito po yung pagka-cryopreserve under ultra-low temperature or yung pinaka-babang temperature po for future use natin para po magamit din natin siya sa mga susunod na breeding program natin. So yun po ang kainaman ng ating project na to para po in case na dumating po yung time na yon. So syempre po ang purity ng stocks halimbawa sa Africa, so hindi na rin katulad ng purity noon. So ang kainaman po nito, yung lines ng genes nila is yun pa din dahil sa Africa po natin kinolect sila sa mga rivers doon. Kaya
Madam, kaya po nakakasiguro tayo na pure yung lines na na-collect natin. How are they preserved? Na ipaliwanag mo ng kaunti doon sa mga layman na kagaya namin. Okay. Yung pong pagka-cryopreserve natin, so una po, kukolekta tayo ng sperm doon sa male tilapia. And then, gagawa po tayo ng mga extenders and cryoprotectants para pag nag-undergo siya ng pagbaba ng temperature, hindi maapektuhan yung ating cells. Inilalagay siya rito sa mga barilis na ito. Pagka na-prepare na po natin, pagka nailagay na siya sa straw, and then saka pa lang po natin siya mailalagay dyan, pagka na-reach niya na yung negative 60 degrees. Dahil yung pong ating dewar tank ay merong negative 196 degrees na temperature. Opo. Kinakalang ganong kalamig? Opo, opo. And why does it have to take more than 200 years? Hindi naman natin kakailanganin sa mga panahon na yun. Baka kailanganin po ng mga future generations yun para rin po ma-compare nila kung gaano na po ba kalayo yung genetic program na ginagawa nila para po ma-compare sa mga lahi noon, tapos yung mga lahi po natin ngayon, kung ilan na yung percent, for example, percent increase in growth or in terms of weight. So doon po mag-compare yun kung nag-improve ang ating Alam po ninyo kabayan, ang isa pang tanong ay ukol naman sa spawning ng hito. Pareho din po ng sakarpa. Ilalagay po natin ito sa mga darating na pagtatanghal ng ating alamin. Q&A kabayan ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo, kabayan, mamaya sa ating mga pagpapakitang gawa. Gabayan sa kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Alam po ninyo kabayan, simula nang mapalipat ang ating alamin sa YouTube, marami po sa ating mga kababayan ang nakadadalo na sa mga alay naming livelihood seminar sa paghahayupan, pag-aalaga ng isda, mga home industries, hanap buhay o proyektong pangtahanan at iba pang mapagkakakitaan. Ang isang halimbawa ay ang ating pagpapakitang gawa o demonstration sa araw na ito. Ngayon po ay gagawa tayo ng chicken ham. So, magpiprepare po muna tayo ng pumpkin pickle. So, iset aside po natin yung pumpkin pickle at saka yung dry cure mixture. Balikan natin yung pumpkin pickle para siya natin i-inject sa chicken. O, inject through the lean portion. So, ito na po yung na-cure natin ng overnight. After curing, iwawash po natin in and out. So, pagkahugas po, itatali natin. Kailangan po yung legs, naka-cross leg, and then, yung pong pakpak, kailangan naka-behave siya. Ito na po yung finished product natin ng chicken ham. Unang-una, gusto kong matuto ng paggawa ng mga ham. Actually, nag-start na akong mag-umpisang gumawa ng mga tosino, longganisa, gano'n. At yun na rin yung ginagamit ko sa aking business. Hindi na ako bumibili sa market. Sarili ko nang gawa yung mga ginagamit ko sa tindahan ko. Mga televiewers po, ini-invite namin kayo mag-join dito. At marami po kayong matututunan. Pwede po kayong pagyayaring mag-seminar dito. Pwede na po kayong mag-start ng sarili nyong business after nyo mag-seminar po dito. Sa ngayon kasi dealer kami ng mga frozen products. So, ang goal namin in the near future, kami din magmamanufacture ng mga frozen. Yun, kaya kami naka-attend dito ng seminar. Try niyo po na umattend ng seminar dito sa GSK. Para po marami kayong matutunan na negosyo o para may chance din na umasenso kayo. Kabayan, sundan lamang ang mga announcements po natin sa Facebook ukol sa mga date o petsa at mga seminar na aming naisasagawa sa bawat buwan o month, kabayan. Para hindi po ninyo makaligtaan, tandaan po ninyo, Facebook, kabayan. GSK ng palatuntunang ating alamin. Mamaya kabayan, ang ating mga talakayan sa Extension Service ukol sa maayos na paraan ng pag-aalaga ng baboy, sa paksang Feed Pro at sa paraang PIGS. Sa ating Extension Service, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text.
Everything in a click. Caring Solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, kamakailan, matagumpay na naisagawa ng ating alamin at FeedPro ang isang pulong-pulong sa bayan po ng Labo sa Camarines Norte na kung saan ay dumalo ang maraming nag-aalaga ng baboy. Marami sa kanila ang nakinabang sa mga biik na nairaffle po ng local government unit doon na kanilang aalagaan sa mga susunod na araw. At naging masigla ang nasabing talakayan at palitan ng mga tanong at sagot sa nasabing pulong-pulong. Bali, ako po si Gabriel Chavez, taga Binsons. Ang naging problema ko lang po, nagkaroon po ng epidemic na base dun sa mga dispersal na babuyan ng association namin sa isang bayan dito sa norte. Hindi ko na po banggitin yung bayan. Ano po? Bali, ang naging problema po namin, yung mga dispersal, mga inahining baboy, naianak po ng normal yung mga biik, pero kinabukasan po, namatay lahat. Hindi po nangyari yun sa isang inahin lang. Alos nasa 7 inahin po. At meron din pong isang baka na nangyari yon. Ang ano lang po namin ay ano pong epidemic yung dumating na yon. Unang-una, yung epidemic na yun kasi titingnan natin. Unang-una, itetrace natin saan nanggaling yung inahin. Kapag nakuha natin yung inahin, ano yung mga vaccination program na nakapaloob? Kailangan kong makita. Kung hindi ko siya makikita, mahirap kasi siyang sagutin kung ganun lang yung pinaka-senaryo. Marami kasing cause ng madaling pagkamatay. Pwedeng kulang siya sa konting selenium o kaya mahina talaga yung pagkakakapit nung biik. Pwede siyang mangyari na ganoon. Pero kung makikita natin, unang-una, yung senaryo, vaccination program, saan nanggaling yung mga inahin natin, mas madali nating ma-address yung trace back kung ano yung tatama dun sa inyo. So makikita natin, ito yung mga binigay na vaccination program, tapos ito yung mga kailangang follow-up. Kung hindi siya na-follow up, malamang mangyari yung ganung senaryo. So ano ba yung mga cause kung bakit na nagkakaroon yung katulad doon? That is stillbirth eh. Maraming cause. Pwede siyang manggaling sa viral disease, pwede manggaling sa bacterial disease, at pwede rin siyang manggaling doon sa mga stress cause na mga nangyayari doon sa ating kapaligiran. So kaya kailangan ko muna makita yung vaccination program para mas directly masagot ko kung ano yung specific epidemic na tinatanong po ninyo. Bali, iba-iba sir yung pinagkunan ng biyak. Yung kasi po nagsimula sa biik yung dispersal kasi. So, nang pinalaki siya, kompleto naman sa vaccines. Tapos, nang manganak, yun nga po, namatay. Ano po yung vaccine ng mga bingan at saka anong mga edad?
Magmula po sa biik, yung may mga vaccine po na yung technician, may mga vitamins na tinuturok. Tapos hanggang sa pagkapanganak po, kinabukasan namatay yung mga biik. Pero yung inahin po, buhay din naman. Ay, yun nga po, ang vitamins kasi is not a vaccine. Ang vaccine na sinasabi natin, ito yung mga buhay. Nanggagaling ito usually sa virus or bacteria. Usually yan naka-yellow. Pero pag yung mga nakikita nyo lang sa bag, hindi siya vaccine. So mga mga supplements lang. So ibig sabihin, wala talagang vaccine yung mga inahin. So malaking possibility. So ang mangyayari natin ngayon, kailangan kong makita yung vaccination program like hog cholera vaccine, pneumonia vaccine, APV vaccine ng inyong mga baboy at specific date. Kung wala nun, malaking posibilidad na yun naman yung naging cause ng inyong epidemic. Wala talagang vaccination program. Ang iron is not a vaccine. Ang multivitamins is not a vaccine. Ang antibiotic is not a vaccine. Ang vaccination na sinasabi natin, ito yung mga buhay. Kagaya ng hog cholera, ng APP vaccine natin, yung anti-pneumonia, yun po yung mga vaccine. So without those, talagang kailangan naman natin, dapat binakunahan muna natin. So ang susunod na gagawin natin, since naandun na yun, i-revaccinate, kung hindi nyo man kabisado yung naging program, i-revaccinate ninyo o i-vaccinate yung inyong mga alagang baboy. Meron naman kaming technician para malaman ninyo at kung paano yung proper handling ng vaccines. Dr. Fred, ano yung common na nangyayari doon? Di ba nagkaroon ng epidemic din, ano? Yung mga biik, patay lahat. Ako, nangyari din sa akin yun. Pero there was really an epidemic going on at that time. Ano yung sakit na yun? Yun yung tinatawag natin na TGE o Transmissible Gastroenteritis or yung PED dun sa ating mga biik. Yun naman, yung pinag-ginagamot nila yung mga entrails ng mga biik ipinapakain. Pero bago yun, usually kasi yun, makikita mo magtatay yung biik. Okay. Yung kanila kasi basta bigla na lang namatay. Oo. Yes. Buhay nung ina na, pero hindi nga nagtae. Hindi nagtae, basta bigla na lang nanganak. So ganun lang sir, ang i-advise ko talaga sa inyo, kahit sa baka, so we follow the proper vaccination programs. Yung vaccination program naman, okay lang naman sa mga natural at saka organic industry. Kasi din naman yun ay talagang to boost their immune system properly. Yun naman yun. Dahilan sa maraming requests o mga kahilingan ukol sa pagsasagawa ng mga pulong-pulong sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Padadako kabayan ang ating alamin at FeedPro sa ilang bayan naman sa Timugang Luzon at pagkatapos ay sa Central Luzon. Ang lahat ng ito ay hatid sa inyo ng FeedPro ng Pro Natural Feeds Corporation. Sa ating extension service ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System.
Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Muli po nating babalikan ang ukol sa mga native pigs at mga paraang pwede nating tularan. Natuklas naman ng mga nag-aalaga nito. Mamaya kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, chicken ham, and quick-cured ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa pag-aalaga ng mga hayop tulad ng native pigs o likas na baboy, kailangang makaisip kayo ng mga paraang makapagbibigay sa inyo ng magandang kita at sa mga paraang hindi kayo gaano magkakaroon ng mga problema at malaking gastusin. Karaniwan sa mga nag-aalaga ang namamatayan ng mga alagain sa kawan. Kung hindi man dahilan sa mga sakit, aksidente o kakulangan ng mga kaalaman. Subalit ang higit na pinag-uukulan ng pansin at panahon ng mga nag-aalaga ay ang pakaing bigay sa mga alagang hayop. Ito ay kumakatawan sa malaking gastusin sa pag-aalaga, kung kaya't ang ilan sa mga nakausap ng ating alamin ay nag-iisip ng mga paraan kung papaano sila makakaiwas sa malaking gastusin sa pag-aalaga. Yung sinasabi mong OHN, yung para sa additives, pagkain ng ng baboy, bigay mo sa amin ng formula, Felix. Bale, ang ginagamit ko sir, ginamit ko sa paggawa ng OHN, 2.5 na ginger at saka 2.5 din na kilo ha. Oo sir, bawang. Bawang. Pero pwede rin gumamit ng sibuyas. Okay. Tsaka yung siling labuyo, pwedeng i-mix. Basta 5 kilos, in every 5 kilos sir, kailangan ng 1 kilong molasses. 1 kilong molasses. Okay. Tapos? Tapos yung luya at saka garlic, durug-durugin. Tapos babad mo sa beer. Wala pa yung molasses? Wala pa sir. Tapos, gaano karami yung beer? Hanggang sa kanya sir, yung kung lumubog na yung. Oo. Tapos hintayin mong ng 12 hours, tapos ilagay mo yung 1 kilong molasses. Okay. Tapos sa 6 day, 60 yata yan. Yung molasses. 6 days, lalagay yung sa molasses. Ay, yung molasses, oo. Naman. Ilang araw ang molasses? Pagka mo yung yung mga ingredients, ihalo mo agad yung beer. Tapos after 12 hours yung molasses. Oo. Gaano karaming molasses? 1 kilo sir sa bawat 5 kilos na yung mixture na. Okay, pagkatapos ilang oras, ilang araw 'yan? 7 days ata. 7 days ilagay mo yung suka. Pwede ring gin. So, after 7 days, maglagay ka ng suka o kaya ng gin. Oo, sir. Tapos? Tapos, i-ferment mo ng 7 days ulit. 7 days to ferment. Papanisin mo yun. Pagkatapos? Sir, tanggalin mo yung... Tatak. Sapal. Hindi sir, i-maintain mo. Kasi pwede mo pa rin gamitin ng 2 times.
Tapos? I-separate mo yung tubig niya, yung katas niya. Yun ang ihahalo sa pagkain ng baboy. 7 days ng fermentation. Pagkatapos, after 7 days, ihiwalay mo yung pinaka-liquid dun sa solid. Pagkatapos, pagka nahiwalay na, anong gagawin natin sa solid? Lagyan uli ng Uli ng molasses tapos yung suka, sir. Suka uli para magkaroon ka na naman ng mother liquor. Ilang beses mo pwedeng gamitin? 3 beses daw, sir. 3 beses. Kapag ka ihahalo mo na sa pagkain ng baboy, anong mangyayari? Kung daw, sir, panlaban sa sakit daw. Halo mo, gaano karami ang ihahalo mo sa darak? Bale, yung isang lata ng sardinas, isang timba, 16 liters sa tubig. Sa tubig. Pagkatapos, ilalagay mo gaano karaming feeds? Yung sa darak kasi, mga 2 kilos. Average ng 2 kilos. 2 kilos, ibig sabihin, malabnaw yon, di ba? Mas malabnaw yon. Kabayan, sa pag-aalaga ng hayop tulad ng sa baboy at manok, itik o pato, pangunahin ang dami at uri ng pagkain ating ihahanda at ibibigay. Dito nasasalalay ang tagumpay natin sa pag-aalaga. Kung kaya't ang mga payo at karanasan ng marami nating nakakaugnay ay makatutulong ng malaki sa ikapagtatagumpay sa pag-aalaga ng hayop. Kaya ang paanyaya ng ating alamin, kabayan, palagian po ninyong subaybayan ang ating palatuntunan at makinabang sa karanasan ng mga taong nakasama po natin sa ating pagtatanghal ng palatuntunang ating alamin. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.